So, saan na nga ba tayo intro? The intro is, hello, what's up, this is Coleman back again for another video. Pag-uusapan natin today is boring. Take note, boring po ito. So, Boring Tech Podcast. Gusto ko lang sagutin yung questions kasi recently, for some reason, may mga nagtatanong bakit nga daw ba mas mura ang mga Xiaomi smartphones and other Chinese smartphone brands. Bakit nga ba napakamura? Actually, marami na mga videos about dito. Sila, Mr. Rose the Boss yata, may sagot na about dito. Hala, pabago-bago yung exposure. Yung ulap kasi nasa bintana. Ako, pasensya nyo na kung nagbabago ng konti yung ilaw kasi hapon marami maulap daan-daan. So, sa tapat lang ako ng bintana yung ilaw ko. So, yun. Baka may magreklamo dyan, masakit sa mata. Hindi ko pa sinasadya. Anyway, bakit mura ang mga Xiaomi and other smartphone brands? Nabubulol pa nga. So gusto ko lang sagutin ito ng basic lang na pangunawa para yung hindi komplikado masyado na way. And dito ko na idadaan sa Boring Tech Podcast. And kung hindi po kayo mahilig sa mga ganitong style ng video format na nagsasalita lang na mahaba, please move on na po kayo sa ibang channel. Okay lang po yun. Marami po dyan ibang mas nakaka-entertain. This one is malamang hindi entertaining. More on information tayo rito So, bakit mura? Isa sa mga reason is obviously ito, alam na ito ng mga Xiaomi smartphones users at saka mga Chinese brands nila, Itel, Tecno, Infinix, Realme, blah blah blah, so on and so forth. The number one reason is through ads and bloatware. Of course, hindi po yan nilagay dyan dahil trip lang nila Xiaomi, trip lang ni Infinix, ni Tecno, ni Itel, so on and so forth. Hindi po yan nilalagay yung mga bloatware na yan, mga ads na nasa system mismo na lumalabas, biglang nagpa-pop out, plaga. Hindi po yung ganon. Hindi po yung trip-trip lang. Yung po ay may kapalit. Binabayaran po sila para mailagay po yung mga ads na yan, yung mga bloatware. And kumikita sila dyan around 9 to 10% yata. Sa ads and bloatware pa lang po yan ha. So doon pa lang kumikita na sila. And dahil doon sa strategy na yun actually is nabababaan po nila ang price ng kanilang mga smartphones. And yes, nagiging affordable sa ating mga budget users, sa ating mga hindi agad makabili ng mga high-end talaga na walang ads, zero ads, wala halos bloatware. Tayo yung mga gustong-gusto natin magkaroon ng mga at least decente, hindi man halimaw, hindi man beast, pero decenting performing lang na smartphones sa budget na kaya lang natin below 10,000 as much as possible, is dahil isa sa mga factor is yung ads and bloatware. So please, sana wag naman kayo masyadong OA or exaggerated para isumpa yung mga ads and bloatware na yan. Dahil sa mga ads and bloatware na yan, hindi naman sa pinagtatanggol ko yung ads and bloatware pero let's face the fact and the truth, of course, na dahil na-afford natin yung mga yan is dahil nga nakabawas sila sa ginastos ni Xiaomi at other Chinese brand. Okay? Yung bloatware na yan and ads na yan. And if kaya naman tanggalin, may uninstall button naman, may disable button naman, why not? Go on, use it. Kung nilagay naman yan doon para hindi naman maging permanent. And if ever man na mayroong mga bloatware na medyo mahirap tanggalin, walang disable button, walang uninstall button, meron naman po tayo dito sa channel, dito sa YouTube channel ko, hanapin nyo lang dito sa aking channel is meron po tayo mga ADB method. Safe naman po, pantanggal na mga bloatware. Okay? Yun, yung mga technique na yun is basta para sa mga walang disable and uninstall button. Okay, yun yung una-una, number one. Siyempre, emphasis na natin agad dyan para matanggalin natin sa ano na yan. Actually, isa yun sa mga nabasa ko rito dito sa article about how are Chinese Androids phone so cheap? Galing mismo kay Make Use Of. So, isa dito sa mga strategy nga daw na inaasahan nila Xiaomi is ito. For budget-oriented brands like Redmi and Realme, profiting on hardware is not the goal. Okay, this is not the goal, yung sa hardware lang. Hindi. The goal, the profit instead on their inbuilt ads and pre-installed bloatware apps. Okay? So, kainis-inis man na mayroong bloatware at ads ang smartphones natin, ipagpasalamat din natin na dahil sa mga yan is mura natin nabili yung mga smartphone na gusto natin with the specs na gusto rin natin. Afford na ngayon ng budget natin. So, yun. Another strategy, nandito na rin naman tayo, galing dito kay Make Use Of, is they can afford to sell their devices for a smaller profit, pangmaliitan lang na profit margin, if it means the device will sell in large quantities. So, ang target dito ni Xiaomi and other smartphone brands na from China is, okay lang maliit yung kita. Basta maraming bibili, mabibenta nila ng bulk. Lalaki din yung maliit na kita na yun. Actually, similar ito ng SM.
SM malls, kasi nagtrabaho ako sa SM ng around 5 years. Isa sa mga narinig ko sa seminar doon is, ang pinaka sinasabi yata ni Henry C, ni Boss Henry C, isa sa mga goal nila is, okay lang daw na kumita ng piso lang si Tatang Henry C sa mga produkto na binibili natin sa SM. Ito yung dati, sinasabi to sa mga nagtrabaho dyan sa SM. I'm sure narinig nyo to sa mga training sessions or seminar sessions ng SM mismo. Okay lang na kumita lang ng piso, basta lahat ng Pinoy bibili sa kanya. At syempre, ang goal din ng SM is repeat customer. Mas target ng SM ang repeat customers kaysa sa new customers. While okay naman, maganda na mayroong new customers ang SM, but repeat customers kasi, note na sa isang business na nakatayo sa isang lugar, wala kang choice. Kasi majority ng mga sales mo malamang is yung mga customers mo manggagaling sa paligid lang kung saan nakatayo yung mall. Hindi naman pwedeng ilipat ang mall from Quezon City to Laguna to Batangas, hindi naman ganoon. Naka-fix yan sa isang lugar. So, best na strategy dyan is repeat customer. Kailangan bigyan mo ng reason ng mga customers mo na umulit-ulit. The same goes na ginagawa ngayon ni Xiaomi. Yan ang mga pinaka-business model nila. Okay lang na maliit ang profit, pero uulit na bibili yung mga customers nila. And hindi lang isang bibili. Maramihan. Kasi nga, mura. Smaller profit, okay lang sa kanila, basta the device will sell in large quantities, which is napakaganda po yan actually na business, kasi that's proven yan eh. Hindi namang lalaki ng ganyan si Xiaomi kung hindi yan effective. Hindi lalaki ng ganyan si SM Mall kung hindi yan effective, yung ganyang business model, yung ganyang mindset, ika nga. Kahit maliit ang profit, at least marami. Bulk. Lalaki din yun, yung maliit na profit na yun. At kinaganda pa doon, uulit-ulit sila kasi alam nila mura doon. And kahit pa paano, may quality yung mga binibenta doon. Of course, syempre, ilagay din natin yung part na may quality. Kasi, syempre, kung walang quality, madadala yung customer. Bakit pa bibili? Wala nang repeat customer kasi madadala na. So, dapat, minamaintain din yung quality. Hindi lang dahil kumikita ng maliit pero marami, kundi quality din talaga. Alright? Pangalawang reason, si Xiaomi kasi is mas focus siya. Kung natatandaan nyo, kung kayo ay medyo avid fan na ng Xiaomi or hindi man avid fan, nasusubaybayan nyo si Xiaomi dati ng mga around 2015, 2016, 2017. Si Xiaomi po is halos walang physical store sa Pilipinas. Kasi po, ang focus ni Xiaomi talaga is online stores. Dito lang naman medyo nagkakaroon na ng mga Xiaomi stores, physical stores sa mga malls. Pero dati talaga wala. And kaya, being a probinsyano, dati pinagtatawanan ng Xiaomi. Kapag meron Xiaomi, ano yan? Anong halatang China phone? And dati, hindi rin naman ganun kataas ang tingin nila sa mga Chinese smartphone brands. Ang tinitingalalan dati is sila Motorola. Kasi dati, Motorola is Japan brand. Bago siya nabili ng Lenovo, na ngayon is China na, syempre. Lenovo na po kasi ngayon si Motorola. Tama yung update ko. Basta alam ko, nabili siya ni Lenovo. I'm not sure kung Lenovo pa rin si Motorola. Ayun. Basta, and then sila Sony, yan, sikat yun dati ng mga around 2015 and earlier pa. Sila Nokia, bago tuluyang nawala. Siyempre Apple, nabagit ko na ba? Yan, yung mga yan. Basta yung mga sikat dati, sila yan, sila LG. So pag sinabi Xiaomi, hindi talaga ganun kakilala. Pero, nagkaroon sila ng traction kasi ang focus nila is online. And sa pag-boom talaga ng internet, especially nung kasagsagan ng 4G, doon na talaga na emphasis nila at na-maximize nila yung kanilang marketing. And of course, dahil nga mura yung pricing nila, mas madali nang i-market. And dahil nga mura, sa mga naghahanap, dumadami ang enthusiast ng mga smartphones, yung mga mahilig sa mataas na hardware pero mura lang, yun, word of mouth. Okay? So, isa sa mga key factor talaga na sumikat si Xiaomi is dahil talaga minaximize nila ang internet. Hindi sila masyado nag-focus sa physical store. Yes, currently ngayon napakarami na pong physical stores ni Xiaomi. Pero bago nila narating yan, talaga nag-focus na sila doon sa online. And kung napapansin nyo, every time na naglo-launch sila Xiaomi, sila Infinix, sila Tecno, una munang ibebenta, okay, bagsakan muna. Una munang binibenta sa mga e-commerce platform like Lazada, Shopee, so even TikTok ngayon. Yes, nag-launch na rin sila doon ng mga introductory nila ng mga pricing ng mga smartphones nila. So yes, malaking bagay na po ngayon kasi ang e-commerce or online or internet ng mga stores, online stores. So yun, isa yun sa mga factor bakit na minimize din nila yung
price ng mga smartphones nila. Another factor, related din actually dito sa last na sinabi ko na wala silang physical store masyado, hindi sila masyado focus sa physical store, is yung minimal budget sa advertising. Yes, meron namang advertisement din na ginagawa sila Xiaomi, sila Infinix Tecno. Pero bihira silang gumamit. Bihira, sabing hindi talaga. Bihira silang gumamit talaga ng mga big celebrities, especially sa Hollywood. Hindi sila halos, bihira lang talaga sila gumagamit. Nagpo-focus sila mostly sa mga vloggers kasi yung mga vloggers yung mga nag-hype. Word of mouth din kasi. And also, dahil nga maganda ang nilagay nilang specs, is madali na yung ipagkalat. Madali na yan sa mga tao na i-hype, ipagmayabang. Kami nga, kahit na hindi kami bayad ng Xiaomi, hindi kami bayad nila Infinix, Tecno, pero pinag-uusapan namin sila minsan. Or minsan pinopost nila namin sa mga pages namin. Nagkakaroon ng hype. Kakaganon lang namin. Kasi gusto rin namin maiparating sa inyo na may magandang specs dito. May release si ganitong brand, si Chinese brand, napakaganda ng specs. Baka pwedeng abangan natin. So doon mga ganong maliliit na mga gestures na ginagawa ng mga internet people, mga influencers, mga vloggers, mga tech reviewers, maliit na mga post na yon, minimal effort, pero nakakadagdag po yun sa hype. Okay? So, minimal on advertising sila, more on hype, gamit ang budget pricing. Si Itel, isa sa mga biglang pagsabog ng pangalan ni Itel is, dito kasi bigla silang nagbenta ng 4,000 pesos na nakikita lang natin sa price ng 7,000 to 8,000 pesos. Big deal po yun. Ako, hindi ako bayad ni Itel. Ni minsan, wala pa akong nire-review rito na sponsored ni Itel, pero isa sa mga magagandang views yata sa akin sa channel. Recently lang naman, hindi ko naman sinabing of all time ng channel, but recently, maganda ang traction sa akin ng Itel. Hindi po ako bayad. Bumili lang ako ng Itel kasi na-hype din ako, and then siguro, some of you, na-hype din kayo. So, yun yung bakit medyo napapamura nila ng konti ang kanilang mga smartphones kasi hindi rin naman ganun kalaki ang budget nila for advertising, more on hype and word of mouth talaga sila. So another reason bakit napapamura nila Xiaomi and other Chinese smartphone brands sa mga smartphones nila is through limited quantities lang, especially sa launching. Okay, sa launching kasi doon nila kinakapayan yung sinasabi nga nila na pinakamagandang time para bumili kasi doon talaga mayroon discount voucher, so on so forth. Yung kunwari 7,000 dapat ang original price niya, magiging 6,000 ngayong unang makakabili na mula alas 12 hanggang alauna na madaling araw, yung mga ganong type. Yes, ginagawa po nila yun in limited quantities, usually 100,000. Base dito sa PC World na article, limited quantities. Whether or not you can actually get your hands on a Xiaomi phone is another matter. When the Mi 3 initially went on sale last October, the first batch of 100,000 units sold out in less than 2 minutes. Okay? 100,000 lang muna ang binibenta nila. Ganon din kina Infinix and Tecno yan. Yung tinatawag nila na launch sale. Doon nila pakikiramdaman kung magkiklik ba yung unit o hindi. Yung smartphone na yun o hindi. Hindi sila yung milyones agad ang manufacturing. Makanganga muna sila dyan. 100,000 muna pag nag-click, another 100,000 after 2 weeks. Kung mapapansin nyo, ako ilang beses ko naranasan yan na nakikipag-unahan ako during sale. Pag naubusan ako, usually magsasabihin sold out, di ba? Wala na. Pero bukas makalawa, meron na uli silang listing, pero hindi mo agad makukuha. Madidelay siya ng another week or 2 weeks. Yung pong ginagawa nila, nangangapa mo nila sa market kung magkiklik yun o hindi. Ngayon, kapag nilang hindi agad nag-sold out or something, for some reason, slow ang bentahan, hindi nila na itutuloy ng maramihan talaga na bentahan bulk. Kasi doon nagkakaroon ng lugi. Yan yata yung naging mali ni LG noong time na yon. Kasi isang bagsakan sila, hindi nila kinakapa yung market. Pag nag-release sila ng smartphone, magpo-produce agad sila ng milyones agad na quantity. And pag hindi nag-click, ayun, kailangan tuloy nilang ibenta ng sobrang bagsak presyo after 6 months to 1 year yung kanilang mga nirelease na smartphone. Alam yan, mga LG fans yan. Ako talaga, admittedly, LG fan talaga ako nung kasagsagan ng LG. Kasi doon lang ako nakakabili ng flagship level na chipset and camera sa kalahati ng price. Hinihintay ko talaga na magbagsakan ng presyo nila kasi ganun ang strategy ni LG. Mali yung yata nila marketing. I don't know, for some reason manhid siguro marketing people nila doon. Pero sila sa mga Chinese smartphones, ganito ginagawa nila. 100,000 every 7 days to 1 week. And if nag-click, tsaka nila itataas talaga yung production yan. Pag hindi nag-click, tama na. Okay? Hindi na nila ipupush yan. I think sa Infinix VIP yata, 30 VIP, something like that.
hindi rin masyado nag-click yun, pero for some reason, maganda sana, promising sana yung specs nun, and hindi nag-click, ang bilis na obsolete. Parang ilang buwan lang yata nagbenta, hindi na agad na kita sa market. Parang gano'n nangyari doon. Not really sure, pero yun yung nagpo-point out sa mga marketing na lumalabas na balita. Ngayon, baka i-question nyo, di ba sabi mo kanina, nagbebenta sila ng maramihan, pero smaller profit. Di ba? Sa umpisa, sinabi ko yun. Ba't ngayon sinasabi mo limited? Well, limited, pero hindi ko sinabing konti. 100,000 is still marami. Hindi yun pipitsugin na limited lang ha. Hindi yun sinabing namakyaw ka sa tindahan na pakiawin ko na isang balot ng chippy na ilang piraso, 10 piraso. Hindi. 100,000 pieces na smartphone is, while it's limited in quantity, but it's not konti. Bulk pa rin yun. Bulk order pa rin yun. 100,000? Oh, baka lang pagbanggain nyo yung part na yun. Kasi sinabi ko kanina, bakit smaller profit, pero ito yun eh. Smaller profit, pero sell in large quantities. Okay? Baka kontrahin nyo kasi sinabi kong ganon. And then bigla akong sasabihin na 100,000. Hindi po konti 100,000. Considered pa rin po yan as bulk order. And of course, dahil nga 100,000, limited lang din naman yung quantity, nagiging safe yung kanilang strategy. Kasi kung langawin man yan, hindi mag-click, at least 100,000 lang ang na-release nila and pauubusin na lang nila yan. Alright? Next na reason is low labor cost. I'm sure marami na may alam sa inyo rito na sa China is napakababa po ng labor cost nila or yung sahod ng yung mga bayad nila or pasahod nila sa kanilang mga factory workers. Which is, I know, it's unfair and napaka-unfortunate, pero that's the reality. Na kaya bebenta nila ng mas mura yung mga smartphones nila, na China smartphones, is dahil nga daw low labor cost. Mababa lang talaga yung pasahod nila doon, kaya mas marami silang nagagawa at mas maraming tao silang na-hire at mas mabilis ang production. Kasi nga, low labor cost. Alright? Eto, galing sa next bit mismo, cheap labor. One of the most commonly known reasons for the low prices, commonly known prices of the Chinese smartphones is the low cost of the labor force. China has some of the lowest labor costs in the world. And that's the main reason why many manufacturers build products there. Oh, yeah. Actually, kaya si Apple sa China pa nagpapagawa. Apple, US brand, sa China pa nagpapagawa. Kasi nga, nakakamura sila doon. Siyempre, gusto nila mas makatipid. Kung mas makakatipid sila, mas malaki yung income na makukuha nila. While si Apple sa China nagpapagawa, bakit mahal? Kasi si Apple, wala naman silang pakialam sa pricing. Kasi mga Apple users, mostly mga fans, wala silang basta Apple nakalagay, magkano yan, take my money na lang agad sila eh. Nag-release ng bagong iPhone si Apple, bibili ko na yan, kunin mo na pera ko. Ganun ang mga Apple users mostly. Hindi ko nasabi lahat, but most of them, kahit na yung iPhone 14, okay pa rin naman ngayong taon, pero bili na sila ng iPhone 15. Ganun, alam niyo naman, aware na kayo dyan, hindi ko na kailangan i-explain or elaborate. Basta the point is, even if pareho ng pinanggalingan ng components, si Xiaomi, galing sa China, gawa sa China. Si Apple, bakit gawa rin naman siya sa China? Ba't hindi mas mura? Iba po ang business strategy ni Apple. Talagang profit kung sa profit talaga sila. And that's Apple. Hindi nila kailangan na magpaliwanag kung bakit mahal ang presyo nila. They are Apple. iPhone po sila. Pag sinabi bang Xiaomi, tatanggapin mo ba na ang price ni Xiaomi smartphone is kasing mahal ng Apple iPhone? Bibili mo pa rin ba ang Xiaomi smartphone nyo? Yung smartphone na gamit mo na Xiaomi or any China smartphone, kung kasing presyo siya ni Apple, tapos halos same specs lang, magpakatotoo na lang tayo, bibilhin mo ba ang Chinese smartphone mo? Same specs kay Apple? Siyempre hindi, di ba? Siguro sa inyo, may magpapaka-imported dyan, sabihin nyo ganito ganyan, or talagang fan talaga kayo ng isang brand. Pero I'm sure majority of the people, kung same specs lang din, Chinese versus iPhone brand, Apple brand, I don't think so. Pero I'm sure meron mga exceptions, but most of you, malamang ganun ang iisipin. Apple na syempre. Reliabilities, dami ng software support, mas gandang camera, so on and so forth. And baka sabihin nyo, Apple fan ako. Ito nyo naman, yan, itong gamit ko, Samsung. Alright? Tablet ko, Legion. Lenovo nga to. Tama, Lenovo nga siya.
Baka sabihin nyo lang. And yes, of course, meron din ako Apple dito para hindi naman ako masabihan na wala ka namang alam sa Apple, bakit mo bakit ka nagsasalita about Apple. Meron din akong iPhone. So, pero I consider myself as an Android fanboy talaga. Andun kasi ang lahat ng alam kong gawin. Okay, mas madali kasing gawin lahat kay Android. So yun, cheap labor isa yun sa mga reason bakit mura ang ating mga Chinese smartphones. And finally, low shipping cost. Kasi target talaga ni Xiaomi and other smartphone brands na from China is yung mga neighboring countries lang. Tayo, Pilipinas, India, Indonesia, Malaysia, so on and so forth. Yung mga neighboring countries lang talaga ang target nila. And mapapansin nyo, yung mga foreign, mga Americans, mga Europeans na mga tech blogger is nagrereklamo talaga kung bakit nag-release si Xiaomi ng ganito, si Huawei ng ganito, pero hindi naman makakarating sa kanila. Ang ginagawa na lang nila, kumukontak sila ng mga tao na nasa China or somewhere na pwedeng kumuha ng nirelease sa mismong specific lang na Asian na mga units, nag-hire pa sila para lang magkaroon nun at ma-review nila. But, when it comes to global release, limited lang or pili lang talagang nakakarating sa mga ganong part ng mundo, yung US at saka Europe. Mostly talaga, ang target lang ng mga Chinese smartphones na brands, especially Xiaomi, is dito lang talaga, mga neighboring countries lang. Alright? Yes, and that means na hindi ganong kalaki yung kanilang ginagastos pagdating sa shipping. Alright? And also, gumagamit sila ng third party na mga yung mga third party na mga stores or mga merchants para ibenta para sa kanila. Kunwari, si SM gusto niya magbenta ng Xiaomi. Kunwari lang. Gusto niya magbenta. So, ang gagawin niya, kukontakin niya si Xiaomi sa China, bibili siya ng bulk order doon. Siyempre, mura yung pag bulk order. And then, dadalhin dito i-import. So, in a way, makakatipid na lang si Xiaomi kasi hindi pa unti-unti yung bentahan nila papunta sa ibang bansa. Isang bagsakan talaga. Mas prefer talaga yung bulk orders. Mas prefer talaga ni Xiaomi and others Chinese smartphone brands. Alright? So, yun. Yun lang yung ilan sa mga natuklasan ko na bakit mura ang mga Xiaomi at Chinese smartphone brands. Okay? Of course, siguro idagdag na natin dyan konting cutting corners nga sa quality and sa product and sa, like kunwari, halimaw yung chipset pero namang teardrop notch, alright, para mas makamura. And last year yata o 2 years, meron pa nga micro USB pa na sa panahon na ng USB Type-C, may nagbebenta pa pero ang ganda sana ng other specs. And then there are those na gumagamit na mas cheap na mga plastic na mga casing, so on and so forth, and or mas mababang modem para andun yung performance pero mahina naman sa mobile data, mga ganon, or walang maayos na thermal blah blah blah. Yun, cutting cost na ng part na yun, pero depende na yun sa brand. I can't really specify kung alin brands na naman. Siguro alam nyo na yan, aware na kayo dyan kung alin yung mga brand na nagamit nyo na parang hindi tama yung performance na dapat niya ipinapakita sa in-advertise or para sa chipset na meron siya. Alam nyo na siguro yan, aware na kayo dyan. So yun, hanggang doon na lang muna. Kung may dadagdag pa kayo sa sinabi ko, bakit mura? Bakit nga ba mura ang mga Xiaomi at other Chinese smartphone brands? Sabihin nyo lang sa comment section pandagdag para ma-inform nyo yung iba. Kasi syempre, ilan lang to sa mga pahapyo na sinabi ko, okay? So yun, hanggang doon lang. This is Scottman. This was Boring Tech Podcast. Kahit pa paano sana naging informative ito, kahit katiting lang. Hanggang doon lang, this is Scottman. I'll talk to you again soon.